Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman kong malapit na akong magpaputok ng bulkan. I almost there, sabi ko sa kanya na tumango lang ito at tinukod ang dalawang kamay sa kama at umatras lang ito at hinayaan lang akong gawin ang gusto ko. Napakainit na mga sitwasyon. Maya-maya lang ay nanginig ako sa naramdaman kong sarap at napapikit sa sobrang sarap ng bawat tibok ng laman sa mga oras na yun. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganong kakaibang sarap at sa loob pa mismo ng kwartong ito. Kaya naiyak na lang ako nang bigla nung dahan-dahan lang humupa ang pagpapalabas. Nagulat naman si Ernie kaya niyakap ako nito. What's wrong? Pag-aalala niya. No, it's okay Ernie. Nakakinig kong sabi sa kanya. At para hindi na ito mag-alala ay tinuka ako sa labi. You made me worry. That's the first time I saw you cry during like this. Tatawang sabi nito sa akin. Tawa ka dyan. Sabay sampal ko ng mahina sa dibdib niya. Hahaha, I'm sorry, I didn't mean to offend you. No, it's okay. Natawa na rin ako. Did you finish already? Tanong ko sa kanya. Did you feel anything inside? Tanong nito. No, talaga, hindi ka pa nagpaputok. Tanong ko sa kanya na tumango lang ito at tinuka ako sa balikat. Can we do it later na lang? Tired? Tanong nito. A little. Hehe, let's do it later, sabi nito. Kaya tumayo ako sa pagkakandong sa kanya at nakita namin ang mga likidong iyon sa kanyang harapan. Oh look, so many, sabi nito na hinawakan ang kanyang batuta. It's so slippery, come here. Hinila ako nito paluhod sa pagitan ng paa niya. Clean up please, sabi nito. Natawa na lang ako at ginawa ko ang dapat gawin. Oh God, I almost there, Cecil, sabi nito sa akin. Kaya pinag-iigi ko pa ang ginagawa ko. At pagmasahe na rin sa kambal na bilog na yun. Hinawakan ako sa ulo. Pero nabibila ako sa ginagawa. Get ready, sabi nito. Hold it. Let go. Sinunod ko ang gusto niya. Kaya binitiwan ko ang bagay na yun. Hinila niya ito palabas. Sabay hawak nito sa buhok ko at pinosisyon ang mukha ng patagilid sa harap niya. At saktong nagpaputok ng bulkan. Pinikit ko ang mata ko dahil tumama ang ibang likid na yun sa kilay ko. Di lang isa, dalawa, tatlong beses, kundi maraming beses. Di mo ako nariningan, sabi ko sa kanya. I'm sorry. Like you, I wanted to do that too. Datawang sabi nito sa akin. Let me wash my face, sabi ko sa kanya, sabay tayo. I can see, sabi ko sa kanya dahil di ko nilinis ang mga likid yun. Clean it, natawa pa ito. Pinahid ko ang isang daliri ko sa mga mata ko at pinasok ko ito sa bibig ko. Kiss me, sabi ko sa kanya na tumayo naman ito at nakipag-hilal ka nito sa akin. Nalasaan din ito ang mga likidong yun.
Get dressed, I'm going to wash my face. Sabi ko sa kanya nang biglang may narinig kaming kalabog sa labas na parang may bumangga sa garbage can namin sa gilid ng bahay. Nagkatinginan kami ni Ernie kaya agad itong nag-face para tingnan kung ano yung ingay sa labas. Habang ako naman ay di makapaghilamos at ginamit ko na lang pampunas ang blaster ko at sinuti daw pagkatapos. Ano yun? Mahinang sabi ko sa kanya. I don't know. Nung nasa kusina na kami, do you have any flashlight? Tanong nito. Kasi di pa rin kasi bumabalik ang ilaw. Hold on, we have one in the living room. Sabi ko sa kanya at nung paalis na ako para kunin yung flashlight, biglang tumunog ang doorknob sa kusina. Kaya napatigil na lang ako at napatingin kay Ernie. Oh God, nasabi ko na lang dahil alam kong sino ito. Ernie, Harry, tawag ko sa kanya. Nagtaka pa ito, it's my husband. Ang laki ang mata nito kaya mabilis itong tumakbo palabas ng kusina. What should we do? Sabi nito sa akin. Hide behind the sofa. Sabi ko sa kanya. I won't fit there. Sabi nito. Please, just lie down and hide, Harry. Nagmamadali ko sa kanya na agad naman itong ginawa sa dilim. Sa dilim kasi ng paligid, hindi kagad ito mapapansin na makikita ni Adolfo. Nang makita kong nakatayo na siya nakatago na siya sa likod, pumunta ako ng kusina, bit-bit ng flashlight at tinutok ang ilaw sa may pintuan ng kusina. Adolfo, ikaw ba yan? Tawag pansin ko sa kanya. Oo, ako ito. At kita ko itong pasuray-suray nang pumasok. Ay, lasing na lasing ka at nakuha mo pang umuwi dito. Hindi ko kayang iwan ang misis ko na mag-isa sa bahay. Ay nako, ikaw talaga Adolfo. Sabi ko sa kanya nung nasa harapan ko na ito. Na-miss kita. Ma, bahalik nga. Sabaya kami ito at umalik ito sa akin. Napilit pang pinasok ang kumikiwal-kiwal na yun sa loob. Ma, iba ata lasa mo ngayon. Nakainom ka kasi, sabi ko sa kanya. Pero alam kong nalasahan niya ang likidong iyon na galing kay Ernie. Walang ilaw. Brown out kanina pa. Eto, ewan kung kailan babalik yung ilaw, sabi ko sa kanya. Nung tinulungan ko itong paakyat sa hagdanan. Pero sa liit kong ito at sa bigat ni Adolfo, di ko kayang iakyat siya mag-isa sa taas, kaya pinaupo ko na lang siya sa sopa at tinanggal ang sapatos nito na regular ko namang ginagawa sa kanya. Pag mauuna akong umuwi sa kanya dito sa bahay, alam mo na, dami alak dun, sabi nito na halos nakapikit pa itong nakaupo sa sopa. Buti di ka nabangga, sabi ko sa kanya. Yung kotse, naiwan ko doon. Paano ka nakauwi? Tanong ko sa kanya. Nakapikit na itong tinanong ko, hinatid ako dito, sagot nito. Ano yung ingay sa labas kanina? Tanong ko sa kanya. Hoy pa, ano yun? Ako yun, sagot nito. Natumba. Natumba ako sa basurahan. Tatawang sabi nito. Ay nako Adolfo, ang bigla itong nahiga sa sopa. Narinig ko na lang na umilig na ito. Hindi kasi sanay uminom si Adolfo ng marami, lalo na sa ganyang party na pinuntahan niya. Kaya pagsakat kagad ito at bukas na ito magigising pag nakainom ito ng ganito. Hay na lang nasabi ko at nakita ko ang ulo ni Ernie na dumungaw sa likod ng sopa. Teke o? Tanong niya nang ngumiti lang ako at sabi ko, oo. Kita ko ngumiti ito at lumabas sa tinataguan niya. Tiningnan lang namin si Adolfo na natutulog sa sopa. What time is it? Tanong ko kay Ernie. Natumingin ito sa cellphone niya. It's past 9, sagot nito. What time is your flight again tomorrow? Tanong ko sa kanya. Nangingitian lang ako at sinabi, we have plenty of time to unload. Sabay karga dito sa akin na parang bago kaming kasal. At dinala ako sa taas namin. At pagkapasok namin sa loob ng kwarto namin mag-asawa, tinadyakan lang nito ang pinto at sumara ito. I'm going to send you to another world before I go to the States tomorrow, sabi nito sa akin nang wala na kami mga kasuotan at nasa ibabaw na kami ng kama at ginagawa na namin ang makasalanang ginagawa ng magkasintahan.
hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.